Kaya ngayon, magbalita na tayo. Hindi yan, magbali-balita na tayo tungkol naman dito sa sa ekonomiya. Hindi, dito pala muna tayo sa sufficient, inform, and substance. Kanina mga bossing, yung Committee on Justice, ayan, taing-tai sila. Matanong ko lang kayo, pakilagay lang dyan sa comment section kung kayo ba ay nagulat dito sa balitang ito na yung impeachment ni VP Sara is sufficient in grounds. Kasi alam natin sufficient in form and substance. Syempre. Pero yung sufficient in grounds, may grounds of impeachment ba? Yung mga grounds for impeachment ba is sufficient para tumayo itong kaso na ito or para ma-impeach si VP Sara? Kayo ba ay nagulat? Oh shit, bakit? Syempre hindi. Sino ba yung committee chairwoman dito? Yung may utang sa kanya, 8 milyon, ang kapal ng muka. Wala naman silang mga pleadings, wala naman silang ganito. Bakit ako magkakaroon ng utang sa kanila? Ulul. Tangina, sasabihin ba naman nila na may utang ka sa kanila kung wala kang utang sa kanila? Kapal-kapal ng pagmumukha mo. So siya ang committee chairwoman, may utang, hindi mabayaran, tapos ang kapal ng mukha. Ganito pa ginawa. Ganyan ba mga taga Batangas? Ganyan ba kayo mga taga Batangas? Papayag ba kayo na nire-represent kayo ng isang congresswoman na bukod sa aso na ni Martin Romualdez na di umano nakatanggap ng mali-malitang pera at di umano rin mukha itong babae na to dahil member siya ng Quadcom o kung anuman mukhang nakatanggap din ng mali-malita. Yun ang sabi ng mga ng mga 18 Marines. Di naman tayo nagsabi niyo. So anong masasabi niyo mga taga Batangas na yung representante ninyo ganito ugali, tapos yung asawa niya na nanggahasa di umano itinago niya? Hindi ba ang kaso na yan walang kulong, walang piyansa? Pero inamin niya mismo na itinago niya yung kanyang asawa. So numero 1 na hindi sumusunod sa batas. Pumapayag kayo na yan ang representante ninyo? Kasi kung binoto niyo yan, ibig sabihin tarantado kayo. Hindi ba? So sufficient information. Sino pa ba yung mga nandirito? Sila Chua, sila Abante, yung mga makabayad ulol. So tayo, ine-expect na natin to. Ito ang malaking problema ngayon. Yung mga dating pumirma dito sa impeachment ni VP Sara, pipirma pa kaya? Ang sinabi ni Toby Chanko, 1,000,000%. Si Inday Sara hindi nila kayang areglohin. Ibig sabihin, kung ikaw meron kang personal na agenda, either political or financial, hindi mo magiging kaibigan si Inday Sara or hindi mo makakasabwat si Inday Sara. 1,000,000%. That's according to Toby Chanko na ikinandidato si Bongbong Marcos na hanggang ngayon kaibigan pa rin ni Bongbong Marcos. Aminado siya na ang lahat ng pipirma sa impeachment ni Inday Sara sigurado ayaw siyang manalo kasi 1,000,000% hindi nila kayang aregluhin si Inday Sara. 1,000,000%, hindi lang 99%. Buti pa yung safeguard. Sabi ko safeguard 99.9%. Ang tagal-tagal na ng safeguard sa Pilipinas. Bata pa ako, hindi pa nila napapatay yung 0.1% ng bakterya. Pero ito si Inday Sara 1,000,000%. Sure sila na hindi nila ito tawag dito makakakutsaba, malalagyan, maaareglo, magiging ka-riding in tandem. So kung may plano ka na magnakaw, tapos babalatuan mo siya doon sa pagnanakaw mo, hindi niya yung papayagan. Kung drug lord ka, tapos gagamitin mo siya para proteksyonan ka, hindi siya papayag doon. Kung komunista ka, tapos gagamitin mo siya para yung yung political agenda ninyo ay maisulong, hindi siya papayag doon. And so on and so forth. Kung ikaw, taga DPWH ka, meron kang scheme katulad ni Bernardo at saka ni Alcantara na meron kayong scheme ng pagnanakaw na in place na embedded na sa system, hindi papayagan ni Inday Sara yan. So, ibig sabihin, itong mga nag-yes dyan sa impeachment ni Inday Sara, lahat ng mga tumaas ang kamay dyan, ibig sabihin, kawatan lahat yan. Bakit? Because 1,000,000% sure, sabi ni Toby Chanko, na si Inday Sara hindi nila kayang lagyan. Therefore, yung mga tao na gusto siyang ma-impeach, yung mga tao na pipirma sa impeachment niya in the future, yung mga tao na babatikos kay Inday Sara at gusto siyang hilain pababa para hindi siya makatakbo sa 2028, lahat yan magnanakaw. Tandaan yan.
Tayo naman dito mga banateros, nasa tamang mga edad na tayo. Tayo naman ay mga botante. Makikita nyo ngayon, yung bang congressman ko pumirma sa impeachment na to. Kung pumirma, putang ina mo, hindi kita iboboto. Kasi magnanakaw ka. Bakit mo ipapa-impeach si Inday Sara samantalang si Bongbong Marcos mamamatay na sa kapayatan? Hindi pa nanagot, hindi pa mapanagot sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Pati dun sa kasalanan ng kanyang mga angkan. Hindi ba? So, sufficient in grounds. At gigil na gigil sila, mga bossing. Dahil si Inday Sara, hindi sila binigyan ng bagay na pwede nilang gamitin against her sa trial. Because itong Congress, done deal na yan. Congress, done deal na yan. Nakita nyo naman, yung isinasaad ng mga 18 Marines na yung mga congressman, karamihan, yung mga nabigyan ng maleta. So ngayon, etong mga tatanga-tanga na hindi nabigyan ng maleta, delikado kayo dyan. Hindi na nga kayo nabigyan ng maleta, tapos pipirma pa kayo dyan, tapos ang karera nyo. Meron silang meron na sufficient in substance and sufficient in form, di ba? So sabi nila sumagot si Inday Sara sa lahat ng mga sa kanya, sa lahat ng mga bintang sa kanya. Bintang lang bintang. May ebidensya? Wala. Kasi sumagot naman sila Inday Sara. Pero yung sagot nila Inday Sara sa bawat grounds, sinabi nila doon, wala kayong ebidensya dito, wala kayong patunay dito, katarantaduhan nito, walang katotohanan nito, ganun. Walang ipinakita si Inday na supporting evidence, supporting evidence to prove na hindi totoo yung kanilang mga bintang. Bakit? Wala rin naman kayo ebidensya eh. Wala rin naman kayo ebidensyang may ipakita sa amin. Nung pinagpapaliwanag nyo kami, wala rin naman kayo ipiniresentang ebidensya. Bakit namin sasagutin ng ebidensya? Dito, sa hearing na ito, ang dapat nagpapakita ng ebidensya, prosekusyon. Sino ba ang prosekusyon dito sa sa kaso na to? Congress. Yung mga nag-aakusa, yan sila Dilima at kung sino-sino mga tarantado diyan. Sila ang dapat magpresenta ng ebidensya. May ebidensya silang ipinakita? Wala. Hindi ba sinusubpina nila yung mga bank records nila Sara Duterte? Bakit nila sinusubpina kung meron na silang ebidensyang hawak? Therefore, kung ikaw nagbigay ka sa akin ng akusasyon, di sasagutin ko. Kung laway lang ang puhunan mo, di laway lang din yung puhunan ko sa'yo. Sasagutin lang din kita ng laway. Hindi totoo to, hindi totoo to, hindi totoo to, hindi totoo to. Bakit? Kasi meron akong ebidensya na nagpapatunay na hindi totoo yung mga yan. Nasaan na yung ebidensya mo? Ulul. Kayo ang magpakita ng ebidensya. Kasi kayo ang nag-aakusa. The burden of proof is with the accuser. I'm the one being accused. So, didepensaan ko lang yung sarili ko. Kung ano yung ebidensya na ipapakita mo, tatapatan ko yan ng ebidensya mo. Dahil wala kayong pinakita sa aking ebidensya, bakit ako magpapakita ng ebidensya sa inyo? Di nalaman nyo pa kung ano yung butas na nakita ko dyan sa mga katarantaduhang sumbong ninyo or bintang ninyo. Ganyan katalino si Inday. Ganyan katalino yung mga abogado ni Inday. Yan yung hindi ninyo alam. Pakinggan natin tong balita. Galing natin, di ba? Sino ng vlogger nagpaliwanag ng ganyan? Wala. Walang review to. Naisip ko lang yan basta. Ito totoo lang. Hindi ako masyadong ma-review. Tinitingnan ko yung balita, tinitingnan ko yung sitwasyon. Pero hindi ako naghahanda. Pag nag-vlog ako dito, minsan nga wala akong maisip eh. Kaya nga napapansin ninyo, salita ako ng salita, hindi pa ako nagpe-play ng kasi minsan pag nandito na ako, para akong sinasaniban, salita na lang ako ng salita. Minsan yung sinasabi ko, may katotohanan, minsan naman wala. Minsan nasasapul ko, minsan hindi rin. Pero sa instance na ito, pinakita ko naman na sa inyo nung nakaraan kung ano yung mga sagot ni Inday Sara Sinagot naman sila. Hindi nga lang nila gusto yung sagot ni Inday Sara. At syempre, bakit kita papasayahin? Di ba? Ako si Inday Sara, bakit kita papasayahin? Inaakusahan mo ko tapos gusto mo pasayahin kita. Nag-aakusa ka sa akin, magpakita ka sa akin ng ebidensya. Pag sinabi mo mangkukulam ako, magpakita ka sa akin na mangkukulam talaga ako. Hindi pwedeng mukha lang ako mangkukulam. Hindi pwedeng ganun. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan.
basta para sa bayan. Kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong